Hi guys! Welcome back to our channel, Gaijin World! And for the first time, ayan, magtuturo ako ng driving. Walang iba, kundi ang tuturuan ko yung aking wife. Ayan, na si Mau. First time niyang mag-drive. Ayan, it's your turn. Wait, I'm going here. Yeah, same. We went here. This is our school. Dito kami natuto mag-drive. As soon as I turn 16 after you. I don't know. You ask them. Maybe. Yeah, sure, I'll drive. Let me cook. 16 ba o 18? 16 pwede na. Oh, mag-16 ka naman din. Para... So you're enrolled now, Han. How was it? Ang bilis. Akala ko mag-inquire lang. Enrolled na siya sa driving. Mag-i-start na siya sa Saturday. Anong nararamdaman mo? Excited ka ba? Excited ka. Yan. Diyan siya naka-enroll. May Honrine. Ito yung natin binayaran. So, kailangan ko bayaran yung 89, 540, tsaka 33 para meron na rin siyang driving. Pag-drive na siya at lesson. Tago mo yun. Yeah, it's our driving journey. Nakain na tayo. Katsuya, daijobu? Sige. Kahit saan. Sarap doon. Lang, Katsuya. Okay. Sabi tayo po, Katsuya eh. Sige, go, go, go. So, Ano mo? Plano mo? kailangan ko mag-ayos ng kasi yung picture taking ba yun? Drive sa license na yun? Hindi. Hindi sa license yun. Record lang nila dyan yun. Ay, akala ko pa na. Mag-make up pa ako. Ate. Scary. Kinakabahan ka ba? Bigla na lang sabi mag-inquire na tapos ngayon nakaano na ako. Naka-enroll na. May pasok Naka-enroll na na kaagad. next week. In-enroll na. Pwede pa lang credit card eh. Kaya nga mabuti points. talaga. 12 lapad. Mga Sanjin. Pipili ka lang. Uwi ka ng Pilipinas o magdadrive ka. Kasi syempre yung pamasahe mo rin pa Pilipinas, mahal din yun. Grabe naman yung choice. And currently, naka-enroll na siya dun sa school kung saan din ako dating nag-aral mag-drive. So ito, tuturuan natin siya ngayon. Ready na yata siya. Ready ka na ba? Handa ka na ba? So, gamit natin yung isa nating medyo maliit na sasakyan. So meron tayong pailaw dito kasi gabi na ngayon. So, unang-una yan, simulan na natin. Unang-una, syempre, pagsakay mo, sasabihin agad sa'yo ng instructor, yung mga usual na kailangan mong gawin. Kailangan mo mag-seatbelt. Hindi mo ni seatbelt. Seatbelt. Yan, huwag mo kakalimutan hindi. Yan, seatbelt ka. Minus points. Siyempre, ako din. Kailangan ko mag-seatbelt. Ayan disclaimer lang, pahawak doon. Disclaimer lang guys, yan, na kailan nga ba ako nakakuha ng lisensya? 2021? 2020? Mga ganun. 2021 o 3 years ago? 4 years ago? So, kahit papaano siguro, meron na tayong magturo. Ayan, sige, simulan na natin. So, wag natin kalimutang mag-seatbelt, diba? Ayan. Tsaka, syempre, make sure na komportable ka. Yung upuan mo, meron niyang lever sa ilalim na pwede mong i-adjust para, kung medyo matangkad ka kasi, mas matangkad ka pa sa akin, pwede mo yan, nausog mo, diba? So, maglalak yan pag binitawan mo. Ayan, maglalak. Pero, make sure naman na yung tuhod mo, hindi yung sobrang naka 45 degrees dahil hindi ka komportable yan. Dapat medyo ganyan lang ang angle niyan. Hindi ganyan Hindi ganyan. Mahaba kasi yung So, dapat umusog. Tingin ko dapat di ka komportable. Umusog ka pa backward. So, yan. Gusto mo pa. Yan. So, okay. Yan. Hindi tayo ganun ka-professional guys. Baka may mga nanonood na sobrang
mabash tayo. Hindi naman. Ayan, so, adjust mo muna yung upuan mo. Basta make sure na yung tuhod mo freely na makagalaw. Okay? Hindi yung sobrang baliko. Okay? 45 degrees. Tapos, yung meron tayong tatlong lever or pedal dyan sa ilalim ng paa mo. Okay? Usually, sa mga 80, yan, sa mga automatic car, merong foot brake. Yung foot brake, pwede din siyang hand brake, depende sa sasakyan. Pero sa sasakyan na to, ay foot brake. Tapos, yung nasa gitnang lever or pedal is yung brake. And yung nasa right side mo na pedal is yung accelerator. Makikita nyo dyan sa ilalim, di ba? Makita mo dyan, Han, na merong dyan. May mga lever dyan, di ba? Ito yung foot brake. Foot brake, tapos merong brake, and then merong accelerator. Ang ginagamit natin, syempre yung paa, always natin gagamitin is yung ating right foot. Right foot. Para sa tatlo. Minsan, pwede mong gamitin yung left mo sa foot brake kasi yun yung pinakamalapit. Pero yung para sa brake and accelerator, dapat yung right na paa. Kasi yun yung, ka naman, di ba? Hindi ka naman kaliwete. Hindi pwedeng kaliwa ka. Hindi, malilito ka. Sobrang, wag mong gagawin yun. Malilito ka. Sobrang mahirap yun. Dapat isa lang. Ganon? Yes. Yun nga sabi ko sa'yo, ang paa mo, kung ito yung paa mo, dapat i-position mo lagi siya sa gitna na madali mo maapakan yung brake. Yun yung lagi mong tandaan. Position mo yung right foot mo na lagi mong maapakan na mabilis yung brake. Then, ganyan lang gawin mo. Brake, accelerator. Hindi pwedeng ganyan. Mahirap yun. Dapat itong paa mo, dyan lang siya, brake, tapos pwedeng gumanon. Ganyan. Okay? Huwag ganyan. Huwag yung ganyan. Kasi nakakalito yun. Hindi komportable yun. Malalaman mo naman yan mamaya. Okay? So, okay na. Simulan na natin. Okay na yung puan mo. Okay na yung Ang gagawin mo na, since automatic ito, usually yung mga car is, hindi na siya disuse. Ganyan na siya, di ba? May, parang na lang siya, touch. Meron naman yung ginaganon mo. Hindi mo na kailangan susian. Iikot mo lang, tapos aandar na siya. So, ito yung sinasabi ko. Ayan. Yan yung part na to. Ayan, Yan yung iikot mo is para mag-start tong sasakyan. Okay? Lang yan. Clockwise or clockwise. Pag inikot mo yan, make sure na yung right foot nasa gitna na brake. Okay? Pindutin ko na? Pindutin mo siya, press brake, then start. Okay? Tapos, pag nag-start na, pwede mo nang let go yung foot mo. Okay? And, make sure then, usually, beginners, nagsisimula pa naman tayo, no? So, meron ditong, kapag nakapark tayo, di ba? Itong, naka-stop tayo ngayon, di ba? So, itong cambio niya, naka-park. Okay, naka-park siya. Then, naka-park to, and yung foot brake, pindot siya. Naka-on. Full press? Naka-full press siya. Oh. Yung nasa ilalim. Okay? Make sure na kapag naka-stop ka, yung cambio ay naka-park, and yung foot brake ay naka-full press. Okay? Since ngayon, iaapa-anda rin natin yung car, ilalagay mo yung right foot mo sa brake, yan, full brake, and then, start the engine. Okay? Lalakahan natin. Ayan, so, clockwise siya. Press, huwag naman sobrang diin na diin. As in, yung normal na press lang. Relax lang. Kasi hindi naman kailangan. Wag sobrang diin. Yung sobrang, yung tama lang. Press mo lang siya. Okay? Bakit natin kailangan gawin yun? Kasi para hindi tayo dumire-diretso kasi binanggit ko kanina, di ba, na yung manubela ay yung cambio dapat nasa park, yung foot brake ay nasa full press. Paano kung hindi siya nakaganon? So, pag ina-start mo yung sasakyan, dire-diretso yan, aandar yan. At pwede ding possible na yung paa mo nasa accelerator, which is delikado. Kaya may mga makikita kang na-aksidente na pag sa start pa lang nila ng sasakyan, umanbante na yung sasakyan or dumire-diretso sa likod. Nabangga na pala sila. Nakabangga na or nabangga sila sa likod. Kasi, yun nga, mali yung paa. Kaya, make sure, laging mong isipin yung safety first, okay? Laging dapat yung paa, pag i-start mo, nasa gitna, foot brake, nasa gitna, brake, and then start. Okay, gawin mo na. Then start. Sige, matigas yan. Start. Ganun. Lakasan mo. Yan. Then, pwede mo na ngayon, i-let go yung paa mo. Let go. Okay, so naka-let go na, di ba? Mag-aano ka na. I-check mo muna yung paligid mo bago ka magtanggal ng foot brake at ng park. So, tignan mo muna yung mga basic. Teka, foot brake? Hindi, mamaya na yung foot brake. Mamaya na yung foot brake and mamaya na yung itong cambio. Titignan mo muna yung mga basic. Napa-under mo na yung sasakyan. Nakapag-seatbelt ka na.
ayos mo na yung upuan mo. Anong kulang? Yung side mirror, 'di ba? Side mirror, dapat nakikita mo yung likod. And rear mirror to, Han. Rear mirror yan. Side mirror, ito side mirror. So, i-open mo yan, may button dito para ma-open. So, ano na siya, automatic siyang gaganon. Okay? So, di ito naka-charge to. Pero maganda sana talaga nakikita mo yung back. Yun yung mga gamit ng mga rear mirror na may auto, video. Tsaka maganda din na sasakyan na meron kang nakikita sa, tawag dun? Navigation. Oh. Ako, sinasanay ko na kahit on, off, nasa brake, yung paa ko nasa brake. Tapos, let go. Let go mo sa paa mo. Oo, ulit. Ayan o. Kikita mo dyan. Ayan o. Kikita mo naka-P, park. Tapos sa left side yung gas. Tapos sa right side kung ilan metro na yung itatakbo nitong kotse na to. Okay? Then check side mirror kung usually pag na-adjust mo na, hindi mo naman naulit-ulitin. Okay? Practical exam, titignan mo yung rear, yung ito, check, gaganyan. Pag sa mismong sa school ka nag-aaral, tapos may teacher dito sa gilid mo na Japanese. Ikaw, ang i-observe niya sa'yo kung ano yung mga gagawin mong safety. Yan. Pindutin mo, then let go. May kita mo dyan, may sign ba? Sige, i-let go mo. Okay na, let go. Yan, mararamdaman mo, diba? Mag-foot brake ka kasi kapag, let's say, kailangan mong huminto sa slope, tapos dahil traffic, tapos kailangan mo na mag-go, kapag hindi ka naka-foot brake at yung paa mo nasa brake lang, may tendency na bumaba ka. Matatakot yung nasa likod mo. Baka, oo. So, kailangan lagi ka naka-foot brake para steady lang yung car, tapos pag nag-go ka na, diretso pataas. Then, yung park, gawin mo ng drive. So, may kita mo dito sa mga bago. Ba ito? Para mababa mo. Meron diyang park, rear, neutral, drive, 2L. Sa akin, hindi ko naman palaging ginagamit actually, hindi ko talaga nagagamit yung 2LN. Palaging park, nakapark tayo ngayon at magda-drive ka na, so lalagay mo yung manubel itong cambio sa drive. So, itry mo ngayon na mag-accelerator naman nandun sa left. Gagawin mo, let go of the brake and then unti-unti mong apakan yung accelerator and then lumiko ka dun. Iikot tayo pag ikutan mo, okay? Release. And make sure na, kada liko mo, lagi kang mag-sign. So ngayon, since nakapark tayo, tapos liliko ka agad, mag-sign ka na paliko ka ng right. Liliko ka ng right, tapos diretso ka agad, left ka agad, right then left. Laging tatandaan na ang mga pedestrian na dumadaan, sila ang priority. Anyway, sige, go. Tingnan mo. Oops, comment. Hindi mo kailangan accelerator sa rear, okay? Tingnan mo yung guhit dito. Ayun yung guhit, oh. Dapat straight ka dyan. Straight mo yan. Yan. Oops, okay. Okay, go. Hindi ko na. Teka lang, nakadrive ka na ba? Oo. Sige. Yung foot brake, wala na din. Yan. Tapos sundan mo lang itong markings dito. Laging, nandito ka sa Japan, kaya left lane ang laging masusunod. Yan yung mga stopping point yan. Saan ka pupunta? Sige, pwede mo diretso dyan. Diretso ka mo. Yan, oh. So, nandito tayo sa may kotsehan na. Sige, stop ka dyan. Tapos, dun sa harapan ng kotse, mag-left ka. Sige, diretso doon. Wait lang. Yan, dapat malayo yun. Yan, ganyan. Okay, you're doing good. Sige pa, go. Diretso ka pa. Ayan, ikot mo dyan. Yan. Teka lang. Ayan. Yung wiper, nabuksan ko yung wiper. Ito yung wiper. And guys, para diretsohin na natin siya. Diretso, sige, diretso. Tapos, balik. Up, may dumaan eh. Full left. Yan, sundan mo yung markings. Huwag ka nang dumiretso mo na doon. Lumiko ka na dito. Left ka na dyan. I mean, kala ko doon ka. Sige lang. Okay lang. Lumikot ako. Diretso. Balik, diretso. Op, huwag mong daanan to. Nabangga mo na yung mga sasakyan dito. Then, left. Or, subukan mo naman mag-right. Oops, signal, right. Okay, full right. So, yun guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. Like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. Tama ba yung Yes. Yan. At sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo aming YouTube homepage. Click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and Mao. We will see you on our next video. Bye! Okay, liko. Diretso. Okay, bye!